Ayan, hello po. Magandang hapon po sa ating lahat. Kukwento lang ako kung paano ako naging driver dito sa Hong Kong. So, July 2020, start ako nag-work dito sa Hong Kong. Then, nag-start akong mag-apply sa second dam ko kasi nag-break contract ako. Dati ako sa The Peak nag-work. Tapos after 3 months, hindi ko kinaya yung work doon. So, lumipat ako sa Whampoa. So, nagpaalam ako sa amo ko. Ika-start pa lang ng written exam ko na meron nga akong application na patungkol sa driving. Then, sabi niya, okay, just tell me when you will have your rest day. Then, I'll let you take your exam, sabi niya. Then, yun. Na ako yung opportunity na yun dahil pinayagan niya na ako. Then, nagpaalam na ako sa mga amo ko each time na meron akong exam. So, the first time na nag-exam ako, hindi siya available para magstay sa bahay at alagaan yung 95 years old na matanda na father niya. Ang sabi niya lang sa akin, pumunta ka doon, umuwi ka din para hindi ka na lang mag-day off. Hindi ko na lang ikakaltas yung oras mo na lumabas. So, to cut the story short, nakapasa ako sa written. And then, agaran din ako nag-apply sa actual driving exam. So, sa part 1, part A, napasa ko siya in one take. Yung part 2, nagkaroon ng maraming problema dahil pandemic. That time, ika-peak time ng COVID-19, hindi na makalabas ang mga tao dito sa Hong Kong, and ako mismo nagkaroon ako ng COVID. So, ang supposed na exam ko is February, pero schedule ako ng May. So, nung na-schedule ako, naging smooth naman yung transition kasi by that time hindi pa rin ako nakakapag practice ng driving lessons. So, ilan ang lessons ko? Nagkaroon ako ng 8 lessons all in all dahil that time mahirap ang cash since maraming na COVID sa amin before, and yun, kinulang ako ng budget para magkaroon ng maraming lessons. And then, nakapasa naman ako kahit na ang sabi ng instructor ko wala pa akong 70% na ready sa exam ko. Sabi niya, wala pa, don't expect na makakapasa ka, pero since exam day mo na, I will let you take your exam kahit na parang lugi siya. Lugi siya kasi kulang yung practice ko. Pero siguro gusto niya lang din na super ready ako for the exam. And hindi niya talaga ako in-expect na papasa. Tapos nung pinayagan ako ng amo ko, lumabas ulit ako, nag-exam ako. Ang una kong sinabihan nung nakapasa ako, syempre yung amo ko. Sobrang tuwa din nila, kaya sabi nila, congrats, sana makakuha ka ng magandang opportunity outside Hong Kong. Ang sabi nila, gusto nila talaga akong magkaroon ng other job, kasi lagi niyang sinasabi sa akin before na hindi ako para sa Hong Kong. I don't know if it's a compliment, pero I take it as a positive advice from my employer. And then, nakapasa ako ng May. So, maghahanap ako ng amo by November kasi finish contract na ako. Pero, hindi ako inabot na November. Nag-early release sila dahil kailangan nilang may mag-alaga kay lolo na nakakapagsalita ng Cantonese. So, pinalitan nila ako. Nakahanap din ako ng amo ko. Pero, before that, napagtanto namin na overstay pala ako dahil hindi ko pala alam yung
sa unang visa. So, patapos na yung visa ko, overstay pala ako ng 1 taon na. And, yun, naging smooth naman after that. At ang naging problema ko lang yung maghanap ng amo. Kasi, lahat ng mga nakukuha ko dating amo, nakakausap ko, ang gusto nila is mababang sahod. So, hindi ako pumapayag kasi ang reasoning ko is kung 8,000 ang ibibigay nyo sa akin tapos magtatrabaho pa ako sa bahay, so parang 5, 6, 70 yung trabahong bahay na bayad nyo, tapos 4,000 ang sahod nyo sa akin sa around 3,000 ang sahod nyo sa akin sa driving, parang ganun. Parang iniisip ko dapat hindi ganun yung hatian niya. So nag-above 8,000 naman ako noong yung unang kontrata ko. So above 8,000, kaya I'm very lucky. Pero hindi pa rin lucky sa trabaho kasi mag-isa ko lang, tas driver na ako pa lahat sa bahay. And then after 6 months na mag-isa ako, nakakuha naman yung amo ko ng kasama ko. Then nung nakakuha siya ng kasama ko after 3 months, nag-break yung kasama ko kasi medyo nahirapan siya sa transition, pero okay naman, smooth naman. Pinaka reason lang is kailangan niya umuwi dahil nagkakasakit na yung babies niya, maliliit na bata niya. Ayan, then after 5 months ulit, nakakuha sila ng bago ulit, hanggang sa siya pa rin yung kasama ko hanggang ngayon. So far, mahirap ang maging driver na tapos sa loob pa ng bahay, dahil para kang dual task each time. Ang pinakapahinga mo na lang is kapag nagda-drive ka. So yun ang naging transition ng buhay ko up to now. Pero I encourage everyone sa Hong Kong, especially those females who can really drive, na alam kong kaya nila. If you have your motorcycle in the Philippines, then surely you can pass the exam here in Hong Kong. Mahirap yung exam dahil if you are new to driving, you must have at least 30 training, proper training, or 30 hours proper training. Kung hindi mo afford yon, so magle-less ka ng konti, pero as much as possible, you will have at least 16 lessons. Medyo mahal yon because per lesson is around, now is 600. So medyo mahal. It's okay naman para sa sahod in the future. So kung yun ang tinatry mong i-target kagaya ko, okay na okay. So hindi ganun ka-smooth yung pagkakuha ko ng lessons ko, since I need to have other job kahit bawal. Ayan, kahit bawal. So nag-hustle ako sa labas during my day off. So lagi kong sinasabi sa mga aspiring na driver na huwag kayo makontento sa pera nyo lang. Kailangan meron kayong hustle. So hindi ako nakikipag-friends before. Ang friends ko yung mga kayang magpamassage, yan yung mga friends ko before. So hindi ako tumatambay. Mas malamang naglalakad ako at naghahanap ako ng mabibili at ibebenta ko rin sa mga kasama, or naghahanap ako ng libreng kakainan. Yun ang lagi kong ginagawa before. Mas maalala ko is tipid na tipid talaga ako nun, kasi nanghihinayang ako sa kakainin ko sa labas. Kakain ko na lang ng gulay sa loob ng bahay. So ang payat-payat ko nun. Alala ko yung payat ko, nagkilo ko ng 46 ata. 46, para akong high school. Yun. So sa ngayon, I was hoping na makahanap ng employer ulit, pero hindi na dito sa Hong Kong. Why? Because I was trying to do other stuff naman
Kasi I know Hong Kong will just stay in Hong Kong. Kaya kung bumalik dito each time na gustuhin ko. Pero the other opportunity may be open for not a definite time. So kung merong opportunity, pwede nating i-grab yun as much as possible. Take natin yung opportunity na yun as positive, since hindi lahat bibigyan ng pagkakataon. Kaya ginawa ko lang stepping stone din ang driving ko ngayon. So second contract ko na ngayon sa amo ko. So far so good naman. Mahirap yung work, pero as far as I know, wala naman ata madaling trabaho, meron lang mas mahirap. Yun, I hope may natutunan kayo and tanong kayo sa akin kung may maitutulong ako sa inyo. Thank you for watching. Bye bye.